In education, teachers work closely not only with learners but also with parents. According to Article 9, Section 3 of Code of Ethics of Professional Teachers, teachers must hear parent complaints with sympathy, understanding, and professionalism, while discouraging unfair criticism. This dramatization shows how a teacher handles a parent's emotional concerns respectfully and ethically. Our story begins in a regular classroom. Mr. Santos, a dedicated teacher, has just finished checking student papers. He notices that one of his learners, Anna, has a struggling in math. Gasikap man si Anap, pero mabudlay gid para sa iya ang math nga subject. Kabay pa nga maintindihan ini sang iya ginikanan. Sir, ano niya ako ng grado? Kabata ka masyado. Ano pa mabigyan niya sa balay ng review? Please naintindihan mo hindi mo kabalaka. Kaya ibang gusto ko itaan na para masurihan kayo sa isang amin. Ari ma'am, ang mga attendance sa performance task ni Anne. Gasulod siya, taga-obra, pero nagublihan siya sa computation. Bali, pero sa balay, bala nakakita ko na sa birthday sa mag-review. Sakto na ma'am, handa ko inaamulo. Wala na itong ginapangita ang sala, hindi ko sa mga. Ma'am Ramos, naiintindihan ko naman ang importante ang tingnan sa kailangan sa amin. Pasensya, din ma'am, sir. Kaya bala na ko sa emosyon. Hello ma'am, nag-review ako sa ginatangin mo kay Ana. May potential din siya, pero kinaumigatid sa mas organisado ang buhay. Ma'am, mahimo kay kasang improvement plan. Bale, may remedial lesson ako para sa iya. Bale, duwa ka adlaw sa isa ka semana. Sige sir, okay sir, kaya ako na lang ako din sa iya sa mga habits niya para sa community. Salamat din mga sir. Kaya naman hindi ko kayo ginabuligan bilang mata para ma-improve sa iya ang eskwela. Wala yung problema na hindi i-update sa iyo. Ang gusto ko lang niya na mabulit sa iyo para sa pag-improve mo ang tinanan na may balang bulit. Ana, nagapati kami sa iyo. Ayaw ka hindi para sa pag-improve mo. Amo ini ang tsakto nga pagtuman kag pagpakita sa Code of Ethics for Professional Teachers that teachers must hear parents complain with sympathy, understanding, and professionalism while discarding criticisms and focusing on what is best for the student. Ma'am, salamat sa mga sir. Salamat man sir ng pasensya din sa salamat din sir sa pagtubog sa pag-intindi sa pagkadto ko di para sa bata ko. Pasalamat mo ko kaya ginintindi di ba ang bata ko di sa eskwelahan na despite sa mga problema tani mag-improve ka man din na kaya mo mga teacher kapag ka pangabudlay para ang mga buhigan ka. Amo gina, ma'am. Isa mo ng atong handong diri ang maayo nga pagtuon niya. This scenario reminds us that teachers must be patient listeners and compassionate communicators. Parents' complaints must be received with empathy, not anger. Through proper dialogue, cooperation,